At kompleto na po ang apat na sikat, ika nga nila, dito sa PBA Commissioner's Cup. At maglalaban-laban na po sila sa malapit na panahon sa susunod na 2 linggo o pagkatapos ng 2 linggo after ng FIBA Asia Cup qualifiers. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Talking Toshi Sports, mga kababayan. Dito lamang po kayo tumutok para sa inyong mga balita, totoong balita sa sports at palakasan. Yes! Alright, mga kababayan, kaya nga katulad ng sinabi ko sa inyo, mga katokers, mga katokis, pasok na po sa banga, ika nga nila. Ang apat na kupunan na maglalaban-laban sa semifinals ng Commissioner's Cup Season 49 ng PBA. Alright, ang unang pares ay itong Barangay Ginebra versus Northport Batang Pier. Magandang laban ito. At doon naman sa kabila, ay ang TNT Tropang Giga versus Rain or Shine Elasto Painters. Maganda rin, no? Okay, unahin lang natin itong Northport Batang Pier, at ang Barangay Ginebra. Magandang laban nito dahil although matagal nang na-trade itong si Arvin Tolentino galing sa Barangay Ginebra, meron pa rin gustong patunayan itong si Arvin Tolentino dito sa Barangay Ginebra na sila ay nagkamali. Bagay, matagal nang napatunayan ni Arvin Tolentino dahil siya na naging star player at go-to guy ng Northport, sa matagal na panahon. So for the longest time, matagal na naipakita, napatunayan ni Arvin Tolentino sa Barangay Ginebra na nagkamali sila ng pagte-trade nito o pag-trade nila kay Arvin Tolentino dito sa Northport. Sa bagay, napabuti, nabigyan ng playing time, ng malaking playing time si Arvin Tolentino dito sa Northport kaysa naman sa nasa Ginebra siya na limited playing time ang naibibigay sa kanya. Okay? At aminado naman si Tim Cone doon, mas nag-blossom, lumago o yumabong, ang career nitong si Arvin Tolentino nung nalipat siya sa Northport, at meron pa siyang tsansa ngayon na wala ang San Miguel, wala si Junmar Fajardo, na makamit niya ang best player of the conference, Alright, so titingnan natin ang performance nito si Arvin Tolentino versus dito sa Barangay Ginebra Gene Kings. Of course, meron siyang mga katulong, si Cade Flores, itong si Will Navarro, okay? Itong si Joshua Munson, okay? Na namamayagpag din. Gustong-gusto ko yung laro ni ni Joshua Munson pagka nagdi-leak out siya. Okay? Para sa transition play sa fast break, okay? At maganda rin ang dumipensa itong si Joshua Munson. So titingnan natin ang defensive play ng Northport versus dito sa Barangay Ginebra. Offensively, masasabi natin ng Barangay Ginebra malakas-lakas, dahil alam naman natin itong si Justin Brownlee ang pangunahing bumubuhat dito sa Barangay Ginebra when it comes to the imports, Ngayon sa locals, marami rin naman ang tumutulong at bumibit-bit dito sa Barangay Ginebra. Nandyan si Japet Aguilar, Scotty Thompson, okay? At sa mga rookies nila, nandyan si Stephen Holt at saka si RJ Abarientos na nakakatanggap ng death threats, Nakakalungkot lang at nangyayari ito sa mga players na wala namang kinalaman doon sa pustahan, pamilya nila ang naapektuhan, So, wag naman sa mga PBA fans, mga nagkakaroon ng mga pustahan dyan,
cool lang kayo. Hindi natalo kayo doon sa pustahan at itinira nung isang player at nabago yung score at hindi tumama doon sa pustahan ninyong ending, magde-death threat na kayo. Mali naman na yun, ano? Hindi naman natama yun, ano? So, abangan natin itong match up nitong dalawang teams na to, no? Northport Batangier, tingnan natin kung makausad sila. Naku, best of 7 ito. Okay? At ito ang advantage ng Barangay Nebrad dito, no? Makailang beses na silang nakaranas. Well experienced na sila rito sa semifinals. Samantalang ito Northport, medyo maninibago siguro sila rito sa kanilang kalagayan dahil hindi pa nila masyadong gamay o hindi hindi sila madalas nakakatungtong ng semifinals, ano? So titingnan natin, ano, kung uubra ba etong galing ni Jake, no? Ni Jake, ano? Import ng Northport. Okay? O Jake. Hindi Jake. Ito naman mali. Si Jack. Ayun, si Jack. Okay. So titingnan natin kung uubra tong galing ni Jack. At madadala ba niya itong Northport Batangier sa finals, ano? Ito best of 7 to, mahaba-habang series to. So tingnan natin kung sanay ba itong Northport sa mahaba ang serye sa semifinals, ano? Ang Barangay Ginebra, no doubt naman, sanay naman na yan. Ilang beses na nakapasok yan sa semifinals, sa finals. At sanay silang makipagbaka sa mga mahaba ang series, ano? Alright. Ito namang sa kabila, Rain or Shine Elasto Painters at TNT Tropang Giga. Magandang laban ito, no? Labanan ng takbuhan. Parehong gustong tumakbo nito. Si Coach Chot Reyes at si Coach Yeng Yao. Alright? Magandang labanan dahil mag-uubusan ng hininga rito. Okay? Maliban na lang kung palitan ni Coach Yeng Yao ang either team, Coach Chot Reyes, ang kanilang game plan, ano? At ang ganda ng laro nitong lately, itong si Adrian Nocum, no? At nagdi-deliver siya. Okay? At sabi ko nga, yung mga young guns ng Rain or Shine Elasto Painters, ano? Ito ang future na masasabi nating future ng PBA, ano? Isa sa mga teams na bubuo sa future ng PBA dahil si 50 anyos itong PBA, golden anniversary. Sila ang magiging template ng future ng PBA. Although meron din naman sa ibang teams, pero pagdating sa Rain or Shine, ito ang bubuo, ano, sa future ng Rain or Shine sa PBA, ano. You have Santillan, Clarito, okay, Karakot, okay, itong mga batang-bata na mga players ni Coach Coach Yeng Yao, ano. So abangan natin ang performance nito kung magtutuloy-tuloy ba. Specifically, itong performance itong si Adrian Nocum. Okay? Alam naman natin ang sinabi ang komento ni Coach Yeng Yao dito kay Adrian Nocum. Gusto mo bang maging mag-MVP? I-improve mo yung outside shooting. Aba, nakinig yata. Ano? Ang ganda ng outside shooting niya nung last game nila versus sa Converge. Ano? May karapatan na kaya na maging MVP. Although sabi ni Coach Yenga, binobola ko lang siya nun. No? Naniwala naman yata. No? Kaya gumaling. Kaya in-improve yung shooting. Ano? Ayan. Alam nyo naman si Coach Yeng Yao na mag-motivate, okay, na mga players niya, kakaiba. No? Yan. So, tingnan natin, ano? Ito naman si Coach Chot Reyes. Ako,
Marami ang aasa. Malaki ang pag-asa niya dito kay Rondé Hollis Jefferson sa kanyang import, ano. Maganda rin naman ang inilalaro nitong si Dion Thompson, no? Sa loob. Ganda nung napanood ko no. Ganda yung laro niya. Palibhasa itong si Diallo 5 personal fouls na. Hindi siya makadepensa ng madikit-dikit kay Thompson. Kaya nilamon siya ng buong-buo sa loob, ano? Okay? So, tingnan natin kung maipagpapatuloy ba nitong import ng rain or shine laban dito kay Rondé Hollis Jefferson, no? Ang kanyang magandang performance. Although, it's a given, no? Piho na yan na maganda ang expected natin na maganda ang performance itong si RHJ pagdating sa semifinals para dito sa TNT Tropang Giga, ano? Of course, lalabas na itong talent, no, ng veteran guard na si Jason Castro, no? Sa mga elimination round hindi siya masyado ginagamit, pero pag playoff games, no, lalo na pag semifinals at finals na, diyan na lumalabas ang galing nitong si Jason Castro at siya namang ginagamit ni Coach Chot Reyes, ano? Okay, nandyan din si Calvin Oftana, okay, na kandidato rin para sa best player of the conference, ano? Silang dalawa ni Arvin Tolentino. Okay? So, maganda-ganda ang mga matchups ngayon, okay? At kung ako ang tatanungin, mga kababayan, mas gusto ko na independent teams ang maglaban sa finals. Although malakas ang TNT talaga at malaki ang porsyento ng kanilang pagpasok sa finals. Pero gusto ko pa rin rain or shine at makapasok sa finals at Northport Batang Pier para maiba naman. Tingnan natin ang bigyan nyo naman ng chance, mga kababayan. Okay? TNT at Hinebra na naman ang maglalaban Yan ang prediction ng karamihan, ano? Rematch nung nakaraang conference. Maiba naman. Total, nakapasok na naman ng Northport sa semifinals. Nakapasok rin naman ng rain or shine semifinals din. Bakit hindi pa ninyo pagbigyan? No? Okay? Pagbigyan, ibig ko sabihin, bigyan natin ng chance. Okay? Na maipakita, no? Ang galing nitong dalawang independent teams na to, na Rain or Shine at Northport Batang Pier. Tingnan natin kung sino ang mananaig, ano? Para meron naman tayong bagong champion at kakaibang pangalan naman ang marinig natin na i-announce as champions sa Commissioner's Cup. Okay? So much for MVP group of companies and San Miguel group of companies na lagi na lang nagcha-champion. Hindi naman tayo tutol, ano? Hindi naman tayo tumututol na mag-champion kayo, no? Magaling naman din naman talaga sila. Pero ibig ko bagang sabihin, give chance to others. Tingnan natin ang maipapakita, no, nung dalawang independent teams na pumasok na rin lang naman kayo, dire-diretso nyo na Northport at Rain or Shine. Okay? Yan, good luck sa apat na teams, ano? May the best team win. Pero ang hinihiling ko lang din, sana makapasok ang Northport at Rain or Shine sa finals para maiba naman ang mapanood natin, mga kababayan. Ngayon punta tayo dito sa ibang topic, ano? Medyo po-promote na lang din natin. Pwede na po kayong bumoto para sa All-Star Game. Okay? Ilalagay ko po dyan sa screen po ninyo. Ayan, yan po yung QR code, ano? Pwede nyo pong i-scan yan. Okay, at i-redirect na po kayo diretso doon sa listahan ng mga players. Okay? So, pwede na po kayong bumoto dyan para sa
All-Star Games. Okay? Rookie, sophomore, junior, at saka veterans. Okay? 12. Okay? So, separate games yata yan. Anong gagawin nila dyan? Okay? So, pag meron pa tayong time mga babayan, ipapakita ko po sa inyo. Share ko po sa inyo yung boto ko. At pag-usapan natin kung ano ba ang boto natin. Siyempre, isi-share ko rin sa inyo para may mapag-usapan tayo. Ano? Ang semifinals, hindi po itong linggong ito kasi meron pong darating na Doha International Cup na lalahukan ng ating Gilas Pilipinas at yung susunod na linggo third window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kaya ang balik na po ng PBA, ang game 1 ng semifinals ay sa February 26. Ayan, February 26 na po ang susunod nating laro para sa PBA semifinals. Sa mga bagong pasok, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports, at i-like and follow niya rin po ninyo ating Facebook page na Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa inyong panonood. Magandang araw po sa inyo lahat.